Good evening po mga kapatid, magandang hapon po sa lahat. So, tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Even though na we are not still nakapangita, and even though we are having some difficulties on connecting sa ating pong mga internet connections, even sa ating pong mga messengers, but still, the word of the Lord is kaya pa rin po natin yan, ipasok pa din para po sa ating kapakinabangan. Ngayon po ay ating pag-aaralan ay mula po sa Exodus chapter 14 verses 13 to 14. Mula po sa Exodus chapter 14 verses 13 to 14. Babasahin po mula po sa Ang Salita ng Diyos translation. Sabi po dito, sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang mga Hipsyong makikita ninyo ngayon ay hindi nyo na makikita pang muli. Verse 14, ang Panginoon ay ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangan makipaglaban pa. Mula po sa mga talata ating binasa ay makikita po natin kung paano po kumikilos ang ating Diyos sa ating kalagitnaan. So, ang title po ng mensahe po ngayong hapon o ngayong gabi ay Faith in the Face of Fear. Faith in the Face of Fear. Yan, makikita po natin ulit muli sa Exodus chapter 14 verse 13 to 14. Tayo po bilang mga Kristiyano is paano po natin ini-exercise yung ating faith sa ating Diyos sa ating pagharap sa mga nakakatakot na mga sitwasyon. So, Christians must exercise, inulit ko po, Christians must exercise their faith to God in the face of any fearful circumstances. Yung ating pong katanungan sa hapon ito na ating sasagutin mula po sa ating talata is how to exercise your faith in the face of any fearful circumstances. So, paano po ba natin i-exercise yung ating pananampalataya sa ating pagharap sa mga nakakatakot o di kaaya-aya ng mga sitwasyon sa ating pong buhay. So, tayo po bilang mga Kristiyano, minsan may mga kinakaharap tayong mga bagay na hindi natin inaasahan, hindi natin binibigyan ng halaga minsan, or minsan nahihirapan tayo na mag-ayos para po sa ating mga buhay. At minsan po kinakatakutan natin na tayo ay patuloy, minsan tayo ay nahihirapan dahil tayo ay may mga bagay na kinakatakutan. Minsan di natin alam kung paano natin haharapin ito. Minsan nag-iisip tayo na kung paano tayo magkikilos, paano tayo magsasalita sa ating pagharap sa ating mga problema. Alam niyo po, may sagot po ang Biblia tungkol para po diyan. Sabi nga dito sa ating title, na faith in the face of fear. Yung ating pong pananampalataya ang ating gagamitin para harapin ang mga takot, yung mga nakakatakot na bagay o mga kahirapan na ating maaring kaharapin. So, unang sagot po para po sa ating katanungan na how to exercise your faith in the face of any fearful circumstances. Una po is by having courage in the face of fear. Yun po yung ating una, is by having courage in the face of fear. Ano po sabi sa Bible, sabi sa verse 13, sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makikita nyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang mga Hipsyong nakikita ninyo ngayon ay hindi nyo na makikita pang muli. Alam niyo po, napakalinaw dun sa unang pagkakasabi ni Moises, huwag kayong matakot. Ano po sa ating pagharap sa mga nakakatakot, kinakailangan ng pananampalataya. At sa ating pong pananampalataya, kinakailangan mayroon. Yung word na mayroong, courage, lakas ng loob. Meron tayong kasigasigan na
harapin yung mga problema natin. Alam po natin yung mga problema ay dadaanan lang natin yan. So, minsan may mga bagay tayo na hirap tayong puntahan o hirap natin lakaran yung mga bagay na yun. Pero sa tulong ng ating Panginoon mula sa gabay ng salita ng Diyos, dito po makikita natin anong sabi ng Diyos, huwag kayong matakot. Sabi sa Bible, huwag kayong matakot. Ano niyo po, itong talatang ito na binabasa natin ay mula po sa Exodus. At sa aklat po ng Exodus, dito pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Bago po nasabi ito ni Moises, sila po ay dumanas ng matinding pagsubok. Ano po yung pagsubok nila? Sila po mga Israelita ay dumaan sa mas matinding kahirapan mula po sa Pharaoh. Kasi yung Pharaoh po ayaw silang palabasin. At dahil po sa ginawa ng Pharaoh, nagpadala ang Diyos ng mga plagues, yung mga plagues po. Sa Tagalog nakalimutan ko. Dito po makikita natin na ang Diyos ay kumikilos. Nagawa niya yung tubig na pula, nagawa niyang ahas yung baston. At mula po doon, sabi ng mga Israelita, sila ay natatakot. Sila ay nangangamba sa kanilang mga buhay. Hinabol pa nga po sila. At pinakita rin dito kung paano po kumilos ang Diyos nung nandun na sila sa dead end ng dagat, sa dagat na sa patay na dagat, sa Dead Sea or Red Sea na sinasabi natin. Doon po nagpakita ang Diyos sa kanila. Sabi nilang mga Israelita kay Moses, kaya mo ba kami pinalis doon sa Ehipsyo ay para patayin kami dito? Ano pong ginawa ng Diyos sa kalagayan nila? Nagawa ng daan ang ating Diyos. Makita niyo po, sabi doon sa passage na to, kung babasahin niyo po yung verse chapter 13 sa yung mga preceding chapters, makikita niyo po doon na ang Diyos ay kumikilos sa kanilang kalagitnaan. Bagamat may mga takot pa rin ang mga Israelita, dito makikita po natin na ang Diyos ay kumikilos pa rin sa kanilang mga buhay. Ulit ko po, ano yung ating katanungan sa hapon na ito? Is how to exercise your faith in the face of any fearful circumstances. Una, is by having courage in the face of fear. Paano ba natin nilalagay yung ating tapang, yung lakas ng loob na harapin yung ating fears? Minsan, matapang tayo kasi alam natin meron tayong kasangga. Alam po natin na tayo meron kasama. Ang Diyos ang ating kasama. Kaya po mga kapatid, huwag natin kakalimutan yung ating pananampalataya. Ay kinakailangan may kasamang lakas ng loob. Mayroon tayong tapang na harapin yung mga takot. Ano po yung pangalawa na ating dapat pansinin is by looking to the salvation of the Lord. By looking to the salvation of the Lord. Makita pa rin sa verse 13b sa ating sa verse 13 pa rin po, sabi dito, magpakatatag kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw ito. Ano po sa mga pagsubok natin, sa mga kinakatakutan natin, diyan po kumikilos ang Diyos. Diyan po makikita natin, sabi ng Diyos dito sa ating salita, na makikita nyo ang pagliligtas. Sa ibang translation po, yung salvation doon is deliverance. Kung paano ka ililigtas ng Panginoon sa iyong nakatakutan sitwasyon. Kaya mga kapatid, huwag kayong matakot kung may mga pagsubok tayong dinadaan. May mga nakakatakot tayong mga experiences sa ating pong buhay. Minsan, nakikita natin na parang ang hirap naman ng mga ganitong sitwasyon. Parang dead end na tayo. Nasiisip natin na hanggang dito na lang ba yung aking kalagayan. Pero dito po, sabi ng Diyos, mula po sa kanyang mga talata, mula po dito sa ating mga nababasa, sabi dito, magpakatatag kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Minsan po, sa isang araw po natin, kinakatakutan natin na ano bang pwedeng mangyari sa atin. Minsan, natatakot tayo. Sa ating pong pananampalataya, kinakailangan natingin tayo dun sa pagliligtas ng Panginoon. Sa ating pananampalataya, ang pananampalataya natin, tayo ay ililigtas ng Diyos sa mga pagsubok, sa mga nakakatakot na mga bagay, mga fearful circumstances na maaring ating kaharapin. Kaya mga kapatid, may mga bagay tayo na minsan nahihirapan tayong harapin.
May mga pagsubok tayo na maaaring financial man yan, maaaring sa pamilya man yan, sa pag-aaral man yan. Alam niyo po mga kapatid, sabi sa ating passage na tayo ay tumingin doon sa pagliligtas ng Panginoon sa mga araw na ito. Alam niyo po, maaaring alam natin na itong araw na to ay nakakapagod, itong araw na to ay maaaring magbigay sa atin ng paghihirap. Pero alam niyo po, tumingin tayo doon sa magagawa ng Diyos sa atin. Sumampalataya tayo sa Kanya. Bigyan natin yung ating buong puso at isipan sa Kanya. At alamin po natin, ang Diyos ay kikilos sa ating kalagitnaan. Alam niyo po, hindi po madali na dumaan sa mga pagsubok. Hindi madali na harapin yung mga fearful circumstances sa ating pong buhay. Pero ano po yung masasabi natin? Na ang Diyos ay ating kasama. Sabi po dito ulit sa ating passage, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Yan, huwag po natin kakalimutan yan. Balikan ko po ulit yung ating title, Faith in the Face of Fear. Kung kayo po ay nanonood, pakitype nga po yung Faith in the Face of Fear. Yan, pakitype po yan. So, kung kayo po ay nakapanood nito, kasi ating sikreto, kung nakapanood po kayo nitong video na ito, i-type po ninyo, Faith in the Face of Fear. Yan, so yan. Yung po yung aking makikita natin kung kayo ay nanood. Yan, sige po. So, ating proposition ulit statement is Christian must exercise their faith to God in the face of any fearful circumstances. Yung ating pong katanungan is how to exercise our faith in the face of any fearful circumstances. Una is by having courage in the face of fear. Kinakailangan talaga meron tayong tapang, lakas sa loob. Pangalawa is by looking to the salvation of the Lord. Maganda na doon tayo tumingin sa pagliligtas ng Diyos. At ang panghuli is by being still or silent before the Lord. Yan po napakahalaga na kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, sa mga nakakatakot na sitwasyon, mahalaga na tayo ay manahimik. Sabi dun sa verse 14, basahin po natin. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo kailangang makipaglaban pa. Sa English po, hanap lang ako sa English. Sa English po, basahin ko po, maganda po ito sa English. Sabi po sa English ay sabi dito, for the Lord will fight for you and you have only to be silent. Ito po sa ESV translation. Basahin pa sa NASB translation is, sabi po dito, verse 14, the Lord will fight for you while you keep silent. Sabi sa pang translation po. Basahin pa natin. Verse 14, sabi po dito, the Lord will fight for you. You just keep still. So, alam niyo po, sa pagiging silent po natin, kumikilos po ang Diyos. Minsan, huwag natin pangunahan yung mga bagay-bagay. Minsan kasi naiirita tayo, nakakapagsalita tayo ng mga bagay na hindi maganda, hindi ayon sa ating Diyos. Pero alam niyo po, sabi, by being still before the Lord. Sabi niyo, paano natin i-exercise yung ating faith sa pagharap natin sa mga fearful circumstances? Kailangan maging silent tayo before the Lord. Ay po, sa pagiging silent before the Lord, inaalaw po natin na ang Diyos ay kumikilos sa iyo, sa akin, dun sa ating kalagayan. Kaya mga kapatid, minsan, gumagawa tayo ng mga paraan. Minsan ayaw natin manahimik sa isang sulok. At tayo yung gumagawa ng paraan para aksyonan yung sa mga bagay or mga sitwasyon. Pero alam mo, sabi ng Diyos, verse 13, huwag kayong matakot. Huwag magpakatatag kayo. Sabi doon, makikita nyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo.
Sabi sa verse 14, sabi po dito, ang Panginoon ang makipaglaban sa inyo. Kinakailangan lang natin maging silent. Sometimes po, we still doing our part as a believer or as a person na doing something para, kumbaga, gusto natin na isaayos yung ating mga bagay-bagay. Minsan gusto natin na tayo yung maging cause of our victory. Pero minsan po, maganda kung ating ilalagak sa ating Panginoon na kapag tayo ay dumadaan sa mga fearful circumstances, mga nakakatakot na mga pangyayari, mga paghihirap man yan, ay we need to exercise our faith. I-exercise natin yung faith natin na merong stillness, silentness before the Lord. Ano po, pagiging silent po natin, maganda na tayo ay magbabad sa kanyang salita. Kapag tayo ay dumadaan sa mga fearful circumstances, napakahalaga po na gabay po natin yung salita ng Diyos. Napakaganda po na sa ating pakikipagniig sa Kanya, mula po sa ating pag-aaral ng Kanyang salita, napakahalaga na tayo ay magtiwala sa Kanya. Tayo po ay manangan sa kapangyarihan ng Diyos. At mula po doon, makikita po natin na ang Diyos ay kumikilos sa atin. Doon po natin ma-appreciate nakasama talaga natin ang Diyos. Kasi kung tayo ay kikilos, magagagalgal tayo doon sa mga bagay na kinakatakutan natin o sa mga bagay na ating kakaharapin. Hindi po natin makikita si Lord na kumikilos sa atin. Pero kung tayo ay tatahimik, tayo ay makikinig sa ating Diyos, makikita natin ang pagkilos ng Diyos at ang katagumpayan ay nanggagaling po sa ating Diyos. Sinulit ko po yung ating title ngayong hapon, Faith in the Face of Fear. Mula po yan sa Exodus chapter 14 verses 13 to 14. Ating proposition natin po ngayong hapon is Christians must exercise their faith to God in the face of any fearful circumstances. Yung ating pong katanungan is how to exercise your faith in the face of any fearful circumstances. Una po is by having courage in the face of fear. Pangalawa is by looking to the salvation of the Lord. And sa panghuli is by being still or silent before the presence of the Lord. Ayun po mga kapatid, sa hapon pong ito, bagamat hindi tayo nagkasama-sama, but then this video may encourage you na sa kinakaharap nating pandemya ngayon, sa bagamat tayo ay hindi nagkakasama-sama sa Bible study, still praying na magkasama-sama po tayo sa Bible study. At ako po, hindi ako nawawala ng pag-asa na the Lord will continue to move in our midst. Ang ating pong ginugol na church, ginugol na Bible study, ginugol na harvest po mula po sa Lancaster, ay alam ko po, mga pangyayari pa rin ng Diyos. Bagamat kung sakasakali po na alisin ako ng Diyos sa lugar na yan, hindi ko po alam. At least po, sa aking pong pagstay sa inyo, ay nagawa ko po yung best ko. Naturuan ko po kayo ng mga aral po mula sa salita ng Diyos. But still, alam ko po, ang Diyos po ang kikilos sa ating mga gawain. Ang Diyos ang patuloy na magbibigay sa atin ng courage, ng pagtingin natin sa ating Diyos. Alam po natin, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, bagamat nga po, inulit ko, bagamat tayo ay hindi nakakasama-sama, bagamat tayo ay malalayo sa isa't isa, alam ko po, ang bawat isa sa atin ay gagamitin ng Diyos para sa kanyang gawain. Okay po, so tayo po ay manalangin. Let's pray. Lord, maraming pong salamat sa iyong patuloy na pagkilos, pagsama sa aming mga buhay. Lord, bagamat ang mga kapatid ko ngayon ay hindi po online sa kanila pong FB, Lord, alam ko po na kapag sila nag-open na kanilang messenger, makikita nila itong video na to. At itong video na ito, Panginoon, ay gagamitin mo sa kanilang buhay upang sila ay patuloy na sumampalataya sa iyo, magtiwala sa iyo, Panginoon. At mula po dito, O Diyos, sila ay magkakaroon ng courage. Sila, Panginoon, ay titingin sa iyong pagliligtas. At sila, Panginoon, ay magkakaroon ng stillness, katahimikan sa kanilang pagharap sa mga pagsubok
At alam ko po, O Diyos, na sila ay patuloy yung pagpapalain. Patuloy na i-grant, Panginoon, yung desire na kanilang puso. Patuloy na itutugunin ang mga pangangailangan nila sa araw-araw. Alam ko po, O Diyos, na ang bawat kaanib sa gawain po ng Lancaster, mula po sa KS21 hanggang sa KS15, hanggang po sa KS7, Lord, alam ko po, na kikilos ka. Ikaw ay mangunguna sa kanilang pang mga buhay at patuloy ka magpapakilala sa kanila, O Diyos, na ikaw ang aming Diyos at pagligtas. Lord, gagamitin mo ang bawat isa upang maging encouragement po sa mga kapitbahay nila, sa mga kaibigan nila. At Lord, ang aming pong panalangin ay patuloy kang kumilos sa aming pong layunin. Ang layunin po namin ay kami ay lumago, kami ay lumalim sa aming pananampalataya, maging simbahan po kami. Patuloy ka namin tinataas, patuloy ka namin dinadakila. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, inuulit ko po, kung kayo ay nanood ng video na ito, i-type niyo po ang faith in the face of fear. Maraming salamat po. God bless.